Si Director Toto Bacolcol, kasama na ho natin. Director, magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Magandang umaga rin po sa inyo. And nakapagpahinga na ho ba kayo? More or less po. Sa dami ng inyong minomonitor. Anyway, kaya ho kami napatawag. May kalakasan din ho yung lindol na tumama kahapon dyan po sa Davao Oriental sa General Generoso. Ano ho? Anong gumalaw dito, Director? Ito, ang gumalaw kahapon, this happened at 5:18 p.m., magnitude 6.2. May lalim na 94 kilometers is the Philippine Trench. Yung epicenter po nito is 113 kilometers south, 59 east of Governor Generoso. Okay, so malalim lang siya. Naging 86 kilometer, ilan? 94? 94 kilometers. 94 kilometers, hindi 86 kasi dito is ayan, 94. Sabi nyo kasi last week nung gumalaw ho yung Cotabato Trench, hindi naman naapektuhan yung mga fault na nasa malapit sa kanya dahil yun ay offshore. Ito ay itong mga ibang mga fault ay nasa online. Online ang tawag dito? On ground. So, on land. On land, inland pala. So, Director, lapit ho nung panahon ng paggalaw ho nung sa Sarangani at saka ito, walang connection yon. Definitely. Wala pong connection. Ayun. Kung titignan natin yung epicenters ng dalawa, Ayan. magkalayo po yan, more than 250 kilometers from each other. So, it's just that, again, in-expect talaga natin na magkaroon ng simultaneous activity kasi sa dami ba naman ng mga trenches natin. And lahat naman yan active. So, pwedeng magkakaroon ng magkakasabay. Hindi naman natin din-discount yan. Again, this is 250 kilometers away from each other, so wala pong connection po yan. Ayun. So, hindi siya na-trigger nung magnitude 7.8. Okay. Although may kalakasan. Pero ito yung gumalaw noong 2019, di ba? Gumalaw din to last, although not on the same area, pero last year, gumalaw din itong Philippine Trench. Dalawang beses pa nga in a span of several hours. Wow. Following the Bugo earthquake. So, Bugo earthquake happened September 30. Ito, nangyari October 10. So, 10 days 10 days after the Bugo earthquake. May dalawang activity yung Philippine Trench. Yun, connected yung isang activity noon sa pangalawa. Yung natawag natin doublet. 25 kilometers lang yung pagitan, yung epicenter ng dalawa. But ito kasi, from the Cotabato Trench is more than 250 kilometers away. Okay. Kaya ako'y tinatanong yun, para ma-appease yung ating mga kababayan. Sabi nga, hanggang ngayon, hindi pa ho na aalis yung trauma noong pong 2019 earthquakes dahil Big 3 ho yan. Hindi, Big 4 pa pala. Hindi pala Big 3 lang. Big 4 yung gumala ay yung naka-apekto na matindi sa mga struktura dyan po sa Mindanao matapos ho tamaan ng magkakasunod na malalakas na lindol. So, hindi ho konektado sa paggalaw ng Cotabato Trench. Ito pong lindol na naitala kahapon dyan po sa General Generoso sa Davao Oriental. Yan. Doc, kumusta na ho yung mga tao natin? Na-release na ho ba yung supplemental nyo? Hindi pa na-release, but again, follow up namin yung DBM. Sana naman. Kailan do kaya? Pero nakakapag-hire na ho kayo? Meron na ho tayong additional na na-hire? Yes, kasi may mga vacant positions pa naman. Hindi. Yung vacant position. Kasi dito, may mga vacant positions kami, tapos siyempre ma-hire kami. Tapos eventually, yung iba naman na-retire. So, nababakante ulit. Nababakante ulit. So, ilan ang vacancy? Director? Ngayon, mga around 30. Wow. 30 vacancies. So, 30. Kukunti na lang yata. Ongoing naman yung ongoing naman yung process ng hiring. Okay. And karamihan ng hinahanap ninyo, mga geologists? Engineers. Engineers. May mga geologists din, no? Yes. Mga engineers yung hinahanap namin. Yung may mga science background.
Magkano ang entry level? Ang entry level natin ngayon, yung iba, depende kasi yan sa naging bakante, yung iba salary grade 13, yung iba salary grade 9. Yun yung mga pinipila pa namin. Oo. Magkano yun pagka salary grade 9? Kapag salary grade 9, around 20,000. 20,000. Kaya ako, sorry ho, Director na, kaya ako lang tinatanong, sabi ko nga, paano naman tayo makakainggan yun ng kung ganun kababa ho yung ino-offer ho natin, di ba? 20,000 monthly ang ibibigay ho nating sweldo, tapos itatapon ho natin, i-deploy natin sa mga hazard zones. Kaya pakiusap ho natin sa mga policy maker natin. Rationalize naman, di ba, Director? Yes, tama po. Diba? Magkano yung salary grade 13, Director? Mga 30,000 naman, mga 32 or 34,000. 32,000, ayan. Pero may hazard pay ba sila? Yes, on top of that, may hazard pay. May hazard pay, okay. 30% of your salary. Tapos less tax, less other pang mga obligasyon, imagine niyo na lang ho yung take-home pay na may uuwi nitong mga experts na tinuturing natin na idinadala ho natin sa mga hazard zones. Yun lang ho yung gusto kong bigyan ng emphasis, Director. Kasi nga, di ba, paano tayo makikainganyo? Kaya itong mga experts ho natin, pagka in-invite bigla ng Singapore, in-invite ho ng Japan, in-invite ho ng mga kalapit bansa natin na may kalintulad na sitwasyon natin, na marami pong fault system, talagang may inganyong mag-abroad. Kaya saludo ho kami sa mga taga-PBOX at mga taga-Pag-asa na nananatili po dyan, nananatili po sa inyong mga tanggapan para maglingkod sa ating mga kababayan. Director, sama niyo ho kami sa mga paglalayo na upgrade pa at mapabilis yung release ng pondo na kinakailangan po ng inyong ahensya. In the meantime, thank you for joining us, Director. Magandang umaga po sa inyo. Ingat po kayo. Maraming salamat din po. Ingat po kayo. Si Director Toto Bacolcol ng PBOX. Maganda